What's up, Nurse Squad? It's another day, another house. It's another house raid for today. Tuloy. May hawak ka dyan ah. Sakto yung dating niya. At nandito kami ngayon sa countryside. Siguro nakarating na tayong countryside bro. And makikita nyo naman, nag-start na siyang mag-snow. It's so cold here. So may dala kaming Uncle Pinoy. Uncle Pinoy? Belly. Yes, brought to you by Uncle Pinoy. Wala pa dyan. Yes, pulutan. May ulam na, may pulutan pa. Okay na. Uy, crispy. Good morning! Good morning! Thank you, Shalo, for allowing us to visit naman. your house. Ikaw pa. Pero, meron kaming gift for you. Ano to? From Uncle Pinoy. Ay, wow! Yes. Excited Para na mamaya ako. may kakainin tayo habang Sige, nagkukwentuhan tayo. Push tayo dyan. Ay, Hi, Kid! Pulutan yan. Yes, pulutan. Tuloy. Aba. May panayad ako eh. Ladies and gentlemen, this is Illuminati! may ulam na, may pulutan pa. 2 in 1. Alam, bilisan mo. Para umabot. Dali lang. Wow! Di ba? Dami ah. Marunong ka naman mag-prepare ng ano. Siyempre, siya yung chef ko eh. Ike, ang ganda ng lalagyan ng mantika mo, no? Para ayaw Anong inspiration mo? Para sa hindi nakakalam, si Ike is a whiskey enthusiast. Yes. Kayo yung name niya sa TikTok and Facebook is Illuminati. Ito kasi maganda sa Uncle Pinoy. Very simple lang siya gawin. Kasha. Patuin mo lang, lagyan mo ng oil, tapos pasok mo na sa air fryer or sa oven. Shelo, pagkapasok ko sa bahay niyo, may malaking, anong tawag dito? Playpen. Playpen. Sa amin kasi parang crib lang. Crib ba ito? Yung crib? Hindi ko alam. Pero playpen. So, bakit, saan yung baby mo ngayon? Yung baby nga natutulog sa kwarto. Kasi ano na niya, nap time. Ilang taon na siya? 3 months old siya, going for this 19th of January. Yes. Naka-maternity leave ka ngayon? Yes. Buti na lang dito sa UK na may maternity leave. Oo, tsaka ano dito, may choice ka kung gusto mo mag 1 year or 6 months, 9 months. Depende sa'yo. So ikaw? So 1 year. 1 year ka. Ito ba binili nyo or binigay ng Ito, mga ano? bigay ng sister ko. Wow. Ito, tsaka yung playmat. Ito, bigay din ng kaibigan ko naman. Tapos ito, binili natin. Masaya kami dito. Kasi ano siya, yung tahimik. Tapos medyo mas ano yung mga tao. Hindi masyadong nagmamadali. Okay, sa loob Parang, parang may interaction pa. Lalo ngayon na may baby kami. Yung mga tao minsan, how cute is your baby? Your baby is beautiful. Ganun. Mag-ilaw sila sa mga bata eh. Kakatuwa. Sa London or sa mga major cities, hindi mo masyadong ma-experience yung gano'n. So, mas preferred namin yung ganito. Thank you so much, Ike Shelo, for allowing us to visit your lovely home. And while waiting for our Uncle Pinoy, ano muna tayo? Kwentuhan muna tayo. Hindi pa naman kayo gutom, di ba? Ako pa talaga nagtanong. Bisita lang. How is it living here outside London? Kasi kami, taga-London kami. I know it's very busy in London. So kayo ba, how is it living here in Tunbridge Wells? Ladies first. Mas okay, kasi mas tahimik. So, mas gusto ko yung ganun lang na vibes lang. Ayoko yung hustle and bustle kasi ng London eh. Tsaka yung kung saan ako lumaki, which is sa Bulacan, is mas okay yung, sabagay, malapit din naman kami sa city. Gusto nyo, parang malapit lang siya sa city. Oo, parang malapit ganon. lang siya sa city. You're both nurses, right? Yes. How are you balancing your time sa pag-work and then pag-look after baby Kaya? So ngayon kasi si Shelo naka maternity leave pa until August. Yes, so siya muna yung main na nag-aalaga talaga kay Kaya. Ako naman, medyo rumerelyebo pero ang problema nga kasi, nagka-injury ako. Ano ba lang nangyari dyan? Sabi ng physiotherapist, mali daw yung paghawak ko sa baby. And this is a common problem daw para sa mga new dads. Decker vein tenosynovitis, parang ganun yung pangalan. Next question. Kasi parang pag ganun yung hawak ko parang medyo nakabend yung wrist. So yung tendon dito na maga. Pero kikihawak pa rin kay baby kasi nakatuwa pag yung uuwi ka Parang gusto ko nga lagi umuwi. Tell us more pala, saan kayo nag-meet pala muna? Sa sa trabaho doon sa Bulacan. Sa Bulacan pa.
bago pa lang siya nun sa Bulacan, dun sa ospital na pinagtatrabuhan ko. Ako naman, kakabalik ko lang galing Dubai. Actually, nung time na nagkakilala kami, may ka-LDR ako. Oh. Tapos may basta medyo maloko ako that time. So, bakit or paano kayo nag-decide na pumunta ng UK? Si Shelo talaga yung nagdi-dream na lumabas ulit ng bansa. Kasi ako, previously wala na akong dream na umalis pa. Kasi galing ka ng Middle East, Galing na ako diba? ng UAE for 3 years. Bumalik ako nung 2016. Tapos wala na akong planong umalis talaga. Siya gusto niyang umalis. Parang nakita ko rin naman na may possibility na okay sa family, okay yung trabaho, yung pasahod compared sa ibang country. So, pinurso na namin. But this is your first choice? First, Hindi. marami ng choices. Marami choices. Pangilang choice mo yan? So, itong UK para ano na rin pang fourth na yata kung nagkakamali. Kasi may balak sana ako na mag-New Zealand. Parang mag-aaral ka muna. Kaya lang medyo malaki yung kakailanganin na pera. Tapos dumating sa point na itatry ko sana mag-Canada. Nag-ano pa ako caregiving na NC2 course. Pero wala hanggang sa sabi ko, try ko nga sa US sana. Kaya lang sa US, medyo matagal kasi yung dahil nga regression, di ba? Sabi ko, nag-open ng opportunity dito sa UK. Why not try? Try lang naman kung papalarin, bakit hindi? Kasi sa SG din, gusto ko rin sana mag-try. Kaya lang medyo mahigpit Singapore? sila. So sabi ko, sige, na lang, dito na lang sa UK. And then, luckily. Medyo makarelate si EJ sa Singapore kasi yung asawa niya. Singapore siya. So marami rin kami in-applyan. Canada, di kinalan, nakabayad na rin ako. Tapos nag-Singapore muna si Mrs. para habang nag-iisip muna kung anong country. Ganun siya. But what changed after you had baby Kaya? Super big change for me talaga. As in, before, natutulog ka ng straight na napakahaba. Gusto matulog, parang kahit mapuyat ka, okay lang, tulog ka. Wala kang iniintinding iba, kundi yung asawa mo lang. Ngayon, 24/7 care ka talaga ng baby mo. Parang pag nagising siya, gising ka na rin dapat kahit yung tulog mo as in 2 hours, Yeah. 1 hour. Especially nung first few weeks nung pagkapanganak ko, as in talagang parang tulog ko lang yata, parang 2 hours lang. Kasi syempre, pareho kayo nag-a-adjust eh. Pareho kayo nagpupuyat. Siya mostly. Nung first month, dahil naka-leave pa ako, nakikipagpalitan ako sa kanya. Ako yung gising pag madaling araw. Tapos nag-express siya ng milk. Ako yung nagba-bottle feed. Pero nung bumalik na ako ng trabaho, sabi niya, matulog ka kasi may pasok ka kinabukasan. So yung setup na namin, mostly, siya na yung gising. So ang ginagawa ko na lang, for as much as possible, kapag nandito ako sa bahay, ako yung gagawa. Ako naman nagluluto. Yun naman yun. At least nag-ano kayo, nag-aati kayo. Masarap May magluto si EJ. konting... Huwag mo masyadong ipagsabi, baka malaman Baka nila. malaman tayo ng 60,000 euros. Okay, Shalo, habang binabaliktad natin yung Uncle Pinoy, tour mo muna ako konti dito sa side na to. So, itong side na to, kay Iki talaga yan. So, dyan siya pagka yung online inuman niya tuwing Saturday or kaya minsan pag nagla-live sila ni Jan. Kasi si Ike kasi siya, nag-online, nagla-live siya sa TikTok. If you want to follow him, The Illuminati. And then, eto naman, So, stocks namin para obviously, mga diapers for the babies. Ito yung sari-sari store nila dito, bro. Yes! Pero, alam mo ba, Ike, kasi before nakapunta ko dito, and I remember very clearly kung anong dito na before. Ang dito before is yung collection mo ng whiskey. So, what happened? Binago na namin kasi medyo lumundo siya, medyo bumaba na. Totoo? So, Sobrang bigat. Oo. baby guy. Ayan, si baby ka. Di ba nanonood ka ng Nurse Show? Hi! She's 4 months, no? Almost 4 months. Bro, so how many bedrooms pala itong bahay? 2 bedrooms. So, Magkano may lab? Ngayon, 1,325 kami. Pero ang nila ngayon sa market is parang 1,325 pala? tayo. Pero ngayon sa market, yung pagka magbagong magre-rent ka dito, nasa 1,400 na. Guys, napansin ko lang guys, may orange roses. Sabi kasi friendship daw yung orange. So this is for our friendship. Yeah, and ito pala yung tinan nyo guys, ito pala yung sa babies.
Bakit Mami ba daddy? tawag sa'yo? Sa akin Mama. kasi ang tawag sa akin dapat Mama. ng anak ko. Papa. 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 Si Papa. Yung pag mga mayaman, papa. Si Papa. Para may hasyenda. Okay lang ba? Kelsey, open! Ito. Sige Da. na. Buksan na! Yan. Yun! So ito mga pang baking. Ito. Sino na dito bake? Spices. Ako rin nag-bake minsan sa atin. Andiyan yung mga baso. Baso, matagal yan. Tapos, andito yung mga mug. Tapos itong kabila naman natin, mga pagkain na to. Ayan. Ito yung sari-sari store number 3. Oh. Tapos ito rin meron pa. Tapos yung ibang baso ko nandito. Ito. Ito pang gawa to ng ice eh. Marami yung ganito, no? Oh, marami. Pwedeng buksan yan para makita. Remember, Alax is live podcast, 9 p.m. UK, TikTok, Yes. and what's that? Milton Tank Tank. yung pag-change yung... Every 10 p.m. Parang reminder talaga. Reminder, di ba? Oh, Important para yan sa mga baby. nurses. Illumination, Online. online inuman, Saturday, 12 p.m. Huwag niyo pong kalimutan. Ito. Zoom. Bayad Ah, Zoom. via Zoom. Ang inuman namin bro, parang business type eh. At tapos bro, ito talaga pinaka-important sa lahat. Huwag dapat kalimutan to. Yes. NMC revalidation ni Yes. Cielo sa March 2026. Very important yan kasi dapat talaga ma-revalidate. yung feature. Yes. Wala yung future. Tapos bro, para ang isa pang pinaka-importante namin dito yung bigas eh. Ay, oo. Yung bigas. Pareho tayong lagay ng bigas. Oo, yung lagayan ko ng bigas, dito ko na nilagay para pag magsasaing, dito na lang malapit. Hindi tayo, make tayo sa line. Okay, kasi ikaw si Illuminati. Give us a little bit of tour sa mga collection mo. Actually, ito mga tasting sets na hindi ko pa lahat natikman. Yung iba dyan, binuksan ko na. Tapos meron akong mga minis, yung mga ganito. Yung iba dyan, regalo. Yung iba, nabili ko. Yung mga ganito, ayan, maliliit. Mga whiskey enthusiast, alam yung mga ganyang brands. Pero pagka, halimbawa, ito, yung ganyang Tamdu. Hindi siya readily available kasi sa mga markets. So, ito naman kay Cielo tong part na to. Mahilig kasi siya sa Harry Potter tapos nung nagkaroon ng Labubu, yan, bumili din siya at least isa daw. Maalaman niya lang. Tapos meron pang whiskey dito. Tsaka syempre pag may kami, JBL. pag meron na mic. kaming Naging bisita, Oo. ayan, JBL. Pag meron dito, alam mo na. Alam mo na. May speaker, Kantahan. may kantahan. Ito, bro. Ito mga alak pa to na hindi ko pa nabuksan. Ayan. Isang set yan. Akala ko mga libro. Kung ako din libro. Alak yan. Ito lang yung nabuksan ko dyan, yung number 1. Pero ilan pa yan? Marami pa yan eh. Tapos ito yung mga, minsan pagka medyo nababurn out yung panlasa, try ako ng ibang inumin. Iba ito, may gin. Ito, gin na Negroni na siya. Ito, Twilight Negroni daw to. So, para siyang cocktail in a bottle. Ito, liquor, toffee, medyo paubos na. Matamis, masyadong matamis. Ito, ano siya, bubblegum ba to? Marshmallow. Ito, yung banayad, yung iniinom ko doon kanina. Oh. Actually, may pirma yun nung magkakapatid sila, Vandol, si Epi. Sa Scotland nila binili yung whiskey mismo, tapos dinidistribute nila sa Pilipinas. Nagkaroon lang ako nito nung pumunta sila dito. So, nanalo ako ng t-shirt. Ayan, so, Ayan, meron ba yan? yes! Tapos ito, yung mga nandito sa taas, mostly dito, hindi ko pa binubuksan. Ano naman ang baul? Ang laman ng baul ay baso. Wow! Ayan, baso lang siya. Special na baso. Bigay kasi ni Cielo sa akin yan, so dyan ko lang siya. Pag may mga special occasions, ginagamit ko. Oh, second layer. Ito yung ginagamit kong lalagyan ng baso ko. Kasi gusto ko pag iinom ako, baso ko lang. Tsaka iba yung ginagamit kong baso nosing glass. So, yun ang... Di ba ito tagay? Yung tagay sharing ng bus. Okay din ako sa ganun dati. Pero ngayon kasi gusto ko nang ini-enjoy yung aroma tsaka yung taste nung iniinom ko. So, kailangan special yung baso. So, meron akong lalagyan. Ito, yung mga na-battle kill na natin. Yung iba natapon ko na. Yan pala yung Pero- term, battle kill. Yes. Tapos, ito, meron akong supplements dito kasi. Pag umiinom, Dapat na vitamin B. Oo. vitamin B. Ito pala, isa sa marirecommend ko pang supplement. Nak? Nak. N-acetylcysteine? Yes. Wow. Kasi ang N-acetylcysteine, kapag na-take mo daw siya, kino-convert ng katawan mo into glutathione. So which is food of the liver. Yes.
Yun. So, Kaya pala, kaysa mag-take ka ng glutathione na oral kasi halos 1% lang daw yung nako-convert nun eh. Okay. kaya pala pag na toxicity ng paracetamol, which is hepatotoxic, Pero kailangan ang... ng NAC. Oo. Yun yung, di ba? Yun yung binibigay, yung NAC. Di ba, NAC? Pero ang tandaan nyo lang, pag uminom kasi kayo niyan, it does not reverse yung pagkalasing. So ako, I always advocate responsible drinking. So ako, kaya ako naman siya tinitake para protektahan yung liver ko. Kasi kahit naman sabihin natin na pakonti-konti lang ako uminom, pwede pa rin ma-damage yung liver ko kasi may mga kinakain din ako eh. Baka doon tayo madali sa pulutan. Dun sa mga alam mo, Yes. ano bang pinakamahal dyan? Alam ko, itatanong mo yan. I think ang pinakamahal ko is yung Mortlack. Parang nasa 220. Hindi ko pa siya nabubuksan. 220 pounds. Yes. Kailan pa mo siyang buksan? Wow! Kinokompleto ko pa yung buong set eh. Tapos meron pa ako ditong mga Game of Thrones na balak ko rin kumpletuhin. Ito yung Six Kingdoms. Ito, yung Night's Watch. Tapos meron akong isang celebratory dito. Itong Scotch Malt Whiskey Society na na bottle. Ito naman kasi, nung naging member ako ng Scotch Malt Whiskey Society, ito yung pinadala nilang bottle. Buttered Peanut Shells ang title niya. 288 bottles lang ni-release nila nito. The whole world. Yes. Itong place na to, sinong gumawa? Ano yan? Iniwan kasi nung kaibigan namin ni Aster. Itong lagay Shout na out to. Aster. Yes. Aesthetic, no? Thank you, my friend. Wait lang, naamoy niyo ba yung Oo nga, nangangamoy na nga eh. Parang sarap na kumain. May rice ba? Meron. May rice, perfect. Nagsaing Hindi kami. mawala yung rice, no? So, demanding ko kasi like, Oo, nagsaing Tara, na let's kami. go. Kaya na tayo. Ito kasi nagsaing na ako. So, may kanin na. Tinikman ko na nga kanina eh. Pansin ko lang, Ike, hindi Oh. kayo na gumagamit ng rice cooker to cook rice. Ay, Tell hindi. me more. Ba't ako magra-rice cooker? Naka-salad master ako eh. Mayabang ako eh. Sir pala yan? Budget ko na yun. Oo, ako. Matagal na kasi sinabihan kasi ako ng tatay ko pag gusto mong ikaw yung may control sa buhay mo, dapat marunong ka magluto. Yung concept na kailangan matutuhan mo yung gusto mong pagkain, galing sa tatay ko talaga. Kasi mahilig din siya magluto. Parang na-inlove ako ulit. Ganun yung pakiramdam. Nung first time na encounter talaga namin na lumabas na siya, sabi nung mga midwife, you can go and take photos, just don't take videos, sabi ganun. Hindi ko siya malapitan, nag-stuck ako dun sa scene na yun kasi nakita ko siya. Ganyan yung itsura niya eh. Nakatitig siya sa akin paglabas niya. Tapos yun yung feeling na parang first time mong makikipag-usap sa crush mo. Ganon yung feeling. Tapos hanggang ngayon, di ako makapaniwala. Paano kaya ito namin nabuo? Kahit siya di siya makapaniwala eh, no? Thank you kay Lord kasi binigyan kami ng gantong blessing. So, mas supportado talaga ako ng especially nung unit namin. Talagang sabi nga nila, kung kailangan mo mag-off-sick, priority mo kasi yung sarili mo. So, kapag di ko kayang pumasok talaga before, di talaga ako pumapasok. Siyempre, ang ko muna, bago ko mag-care sa ibang tao, syempre, sarili mo na. Pero normal delivery. Emergency sorry. Sobrang na-amaze ako kasi yung second day na recovery, di ba parang post-op mo, first day. Second day, talagang sabihin sa'yo na kailangan tumayo ka na, kailangan gumalaw-galaw ka na. Samantalang sa Pilipinas, di ba, parang, ano ka muna, hindi ka muna masyadong gagalaw. Iba dito, no? Iba dito, kasi nagbibigay sila ng matataas na pain reliever, which is good, I think, kasi mas nakaka-mobilize ka eh. At ang isa pang natutuwa ako dito, after ng operation ko, 1 hour after, tinanong na ako, do you like some toast and tea? Kumain na kagad ako. Sa Pilipinas, naka-flat on bed ka ng 6 hours, no? Okay na. Uy, crispy. Iba talaga Uncle Pinoy. Sarap ah. Uy, juicy. Ready na. Sarap. Ano? Thank you so much, Uncle May Pinoy. pang-ulam tayo ngayon. Pupulutan kayo matitira. Nasa middle kami ng pag-iisip na yun yung possibility. Ano yung other option?
Well, ano pa rin kasi, Pinoy pa rin naman tayo. So, may possibility na doon tayo umuwi sa Pilipinas and kung okay naman doon na tayo magstay. Pero sa tingin ko, yung kagandahan naman ng bansa na to kasi, family first ang ano nila, ang orientation. So, I think it's good for Kaya na dito siya lumaki. So kayo guys, if gusto niyo mag-order, especially dito sa UK, free delivery po yung Uncle Pinoy. So go on to their website, www.unclepinoy.com. And ito pa, bro, kung gusto niyo ng discount ng 10%, bro, anong nilagay nila? Use our code, nurse. Yes. So again guys, nurse for 10% discount. Even when we're far away, parang nasa Pilipinas pa rin tayo. Katulad ko na new moms din, huwag kayo mahihiya na humingi ng assistance sa inyong asawa or kung may mga kamag-anak kayo na nandito kasi syempre, importante pa rin yung mental health. Ang dami nakaka-experience ng postpartum depression like me as well. Buti na lang nandiyan yung asawa ko. Or halimbawa may mga iniisip kayo na hindi nyo masabi sa mga kaibigan nyo, nandiyan naman yung asawa nyo or iba yung mga kamag-anak na pwede nyo sabihan or mag-rant kayo. Kailangan kasi na nasasabi, na voice out. May mga support naman. Like Samaritan, so pwede nyong makausap. I-explore nyo. Tapos huwag nyong hayaan na ibang tayo magdikta sa inyo na ito yung masarap, ito yung hindi, huwag mong bilhin to, huwag mong itry to. Kasi iba-iba panlasa natin. So hanggat hindi mo nasusubukan, hindi mo masasabi kung masarap ba yun para sa'yo. Baka mapasubo ka lang dun sa mahal. So yun din ang advice ko. Kaya yung pinakamahal ko dito, baka sabihin nung iba, hindi naman mahal yun eh. Okay. Kasi mura lang yun para sa iba. So it's subjectivity pa rin. Ano ba yung kaya ng bulsa mo? Pag hindi mo kaya, huwag mo ipilit. Kasi baka mag-collect ka ng mag-collect, pero napapabayaan mo yung pamilya mo. Meron tayong 365 days inom challenge, pero kung mapapansin nyo, yung nandun naman talaga, it's about drinking responsibly kasi merong mga consequences yan. So dapat, i-control mo yung sarili mo bago ka kontrolin ng alak. Ayun, sarap na kain natin. Ayan, sarap. Thank you so much for being with us sa third episode ng aming House Raid. Thank you so much, Uncle Pinoy, for Thank you, sponsoring Uncle this Pinoy. episode. Sarap. Grabe. So, till next house raid, abangan nyo kami. Yes, mga guys. fellow nurses here in the UK. And watch out, baka sa inyo kami pupunta next time. With Uncle Pinoy. Uncle Pinoy. Tandaan, kanin na lang kailangan. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, Shelo. Okay. Thank you. Thank you, sir.